Umuulan nung araw na yon, kung kailan nakaramdam si Hendrix Han ng pagod. 20 anyos si Hendrix nang itayo niya ang martial arts club kung saan siya nagtuturo ng martial arts. Pero sa ilang taon niyang pamamalagi, wala na masyadong tumatangkilik sa martial arts. Lalo na dahil sa bukid na parte yon itinayo. Ngayong 26 na si Hendrix, tanging sarili niya na lang ang naroon sa club, dahilan para maging tahimik yon. Siguro nga, kailangan ko na isara ang club na to. Wala na nag-a-apply para sa training. Wala na rin ako napagkukunan ng pera. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako dahil sa gutom. Tura ni Hendrix sa kanyang sarili. Nasa ganoong sitwasyon siya nang makarinig siya ng pag-iyak sa labas. Akala ni Hendrix guni-guni niya lang ang narinig o hindi naman kaya pusa lang na nag-aaway. Pero nang muling umalingaw-ngaw ang iyak na isang sanggol, napatayo na si Hendrix. Naglakad siya papunta sa pinto at nang buksan niya yon, bumaba ang tingin niya sa sahig, kung saan may 5 sanggol na iniwan. Tanging lampin lang ang bumabalot sa mga ito. At sa lamig ng panahon, paniguradong magkakasakit ang mga ito kapag hinayaan niya lamang. Sinong walang puso ang nakaya ng iwanan ng mga sanggol na to? Hindi ba nila alam kung gaano kasela ng kalusugan ng mga bata? Hindi makapaniwala ang saad niya. Bago dali-daling kinuha isa-isa ang mga sanggol at ipinasok yon sa loob ng club. 6 years later, Master Han! Sabay-sabay na bati ng quintuplets na sina Candice, Paige, Liza, Isha at Ember. May matatamis ng ngiti sa labi ang 5 taong gulang na 5 batang babae na kinupkop ni Hendrix Song minsan niya natagpuan ang mga ito sa labas mismo ng kanyang martial arts club. Bakit nandito kayong 5? Hindi ba mag-i-ensayo dapat kayo ngayon? Ba't kayo nandito? Tanong ni Hendrix sa mga batang tinuring niya na ring anak. Master, tapos na po kami mag-practice kanina pa, kaya naisip po namin puntahan kayo. Master, 5 years old na po kami. Sabi mo noon, dadalhin mo kami sa syudad bilang birthday gift mo po sa amin ngayong 5 years old na kami. Sagot ni Candice na ikinatangutango ng iba niyang kakambal. So sabi mo po, Master, diba bawal magsinungaling ang isang tao? Ikaw po ang nagsabi sa amin na dadalhin mo po kami, kaya syempre dapat tuparin mo yung pangako mo. Gusto po naming makita yung syudad, saka po pumunta sa amusement park. Sabi naman ni Paige na siyang matamis na matamis ang ngiti sa labi. Sabi mo po, Master, na maganda sa ganong lugar kasi marami po kami pwedeng puntahan at laruan po. Hindi naman po namin sana gustong bumaba sa syudad pero nasabi mo yun kaya curious kami. Kaya gusto na rin namin pumunta. Dagdag pa ni Paige sa kanyang sinabi. Tama si Paige at Candice, Master. Saka po bakasyon po ngayon ng mga estudyante. Kaya pwede po tayong gumala muna sa syudad, di ba? Master, gustong-gusto ko po kasing pumunta doon sa Ferris wheel po. Yung umiikot tapos pwedeng maabot yung langit. Simula po ng kinuwento niyo yon, pangarap ko na pa makasakay sa Ferris wheel. Master, please. Super duper 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 please. Master Han. Nakangusong turan pa ni Liza at kumurap-kurap ng mga mata kay Hendrix. Ang lalaki naman hindi nakaimik. Gusto ni Hendrix na maging normal na ang mga bata na kinupkup niyang quintuplets, pero ang tanging buhay na alam niya lang ay ang mundo ng martial arts at kung fu. Kaya yun ang tinuro niya sa 5 batang babae. At minsan, kapag nakikita ni Hendrix kung gaano nagsisipag ang mga ito, kinukwento niya ang tungkol sa syudad na malayong malayo sa bukid nila. Gusto ko maranasan nila ang buhay ng syudad. Gusto ko makita nila ang mga tao naroon at ang mga bagay na nandun dahil paniguradong magugustuhan nilang 5 yon.
Simula nang kinup ko po sila, tila nagkaroon ako ng swerte sa buhay. Dahil dinagsang noon kong tahimik na martial arts club. Kahit na 6 na kaming kumakain, hindi kami nagugutom. At nakatagpo pa ako ng 5 batang babae na magagaling sa larangan ng kung fu. Siguro nga, oras na para ibigay ko naman ang gustong-gusto nilang mangyari. Hindi naman masamang gumala kahit isang araw lang para maranasan nila ang pagiging normal na mga bata. Tura ni Hendrik sa sarili niya. Master, please po, payagan mo na po kami. Hindi naman po kami tumitigil sa pag-iensayo, Master. Alam naman po namin yung mga tinuro mo po sa amin at kaya na rin po namin protektahan ang sarili namin po. Saka promise po, Master, hindi po kami magiging makulit sa syudad. Gusto lang po namin makapunta dun sa amusement park na kinukwento mo. Sabi naman ni Isha. Sa huli, napabuntong hininga na lamang si Hendrix dahil gusto niya rin talagang pagbigyan ng mga bata. Payag ka na po ba, Master? Papayagan mo na po ba kaming gumala sa syudad ngayong linggo po? Tanong naman ni Ember. Naghawak-hawak kamay pa mga ito at sabay-sabay na ikinurap ang mga mata kay Hendrix. Sa nakita, natawa na lang si Hendrix. Mas lalo niyang napagtanto na mga bata pa nga talaga ang quintuplets na kanyang kinupkop kahit magagaling na mga ito sa kung fu. Sige na, papayagan ko na kayo, lalo na't nangako naman ako sa inyo. Birthday gift ko na rin sa inyo sa ikalimang kaarawan nyo. Ngayong linggo, sasamahan ko kayong bumaba ng syudad. At pagkatapos, babalik tayo agad sa club. Ayos ba? Napatili at napatalon-talon naman ng mga bata. At masayang hinawakan ng kamay ng isa't isa. Sabay-sabay pang tumakbo ang quintuplets papunta kay Hendrix at niyakap ang kinikilala nilang ama na siyang tumatawa lang sa nakikita. Thank you, Master Han! Sabay-sabay na sambit pa ng mga ito. Wow! Ang daming sasakyan dito at ang daming tao! Manghang sabi ni Isha habang titig na titig sa mga nagdadaan ng sasakyan. Halos hindi na kumurap si Isha habang nakaletrang O ang bibig niya dahil sa sobrang pagkamangha. Ngayon ko lang alam na may ganitong lugar dito sa mundo, Master. Ang daming usok. Hindi ko mabilang yung mga taong nandito. Hindi ko rin sila kilala. Hindi tulad dun sa bukid kung saan nabibilang lang yung kapitbahay natin tapos kilala ko din silang lahat. Tura naman ni Liza na sinusundan pa ng tingin ng mga taong naglalakad. At ang ganda ng suot nilang damit. Iba-iba din yung kulay ng buhok nila. At ang pula ng labi nila, Master, may labi rin kulay itim. Pati ang mga sasakyan na dumadaan, iba-iba din ang kulay. Yung iba malalaki, yung iba maliliit. Tama ka nga, Master, nung sinabi mo sa amin ang tungkol sa mga sasakyan dito sa syudad. Dagdag pa ni Lisa. Tumawa lamang si Hendrix sa mga sinasabi nito. Mabuti na lang din pala at dinala niya ang quintuplet sa syudad nang hindi manibago ang mga ito kung sakali mang kailangan ng mga ito na bumaba kapag tumanda na ang mga ito. Marami pa kayong bagay na pwedeng makita dito sa syudad. Maraming magagandang bagay sa lugar na ito. Mga bagay na hindi natin nakikita sa bukid dahil walang mga ganong bagay doon. At maganda rin naman yung natural lang ang paligid. Kaya habang nandito tayo, ipapakita ko sa inyo ang mga bagay na gusto nyo makita. Huwag kayong mag-alala. At lahat-lahat ng gusto nyo ipapakita ko sa inyo. Ayos ba? Ayos na ayos po, Master. Gusto ko po puntahan yung Ferris wheel, Master, kasi sabi mo maganda doon paggabi. Gusto ko po ng ganun. Sagot ni Candice. Marahang hinaplos ni Hendrix ang ulo nito. Gusto ko din ng ganun, Master. Tsaka yung horror house na sinasabi mo. Sabi mo po maganda doon kasi nakakatakot po. Sabat ni Ember. Gusto ko din kumain, Master, ng maraming pagkain po. Wala kasing masyadong masasarap na pagkain sa bukid. Gusto ko tikman yung halo-halo. Kasi scramble lang meron sa atin sa bukid eh. Tsaka gusto ko din yung pizza.
Simula nang dumating ang quintuplet sa buhay ni Hendrix, hindi na siya nagutom pang muli. Ika nga niya nung una, tila mga bola ng swerte ang 5. Dahil dumami ang taong nag-apply sa club nila, kaya may nakakain sila araw-araw. Nakakatulong din kay Hendrix ang quintuplets na magturo sa ibang mag-aaral sa club nila kahit 5 taong gulang pa lang mga ito dahil magagaling ang mga bata. Simula kasi nang matuto ang 5 na tumayo at magsalita, ipinakilala ni Hendrix ang mundo ng kung fu sa quintuplets. Pagkatapos magplano, nagpunta ang 5 sa isang restaurant. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakapasok, napahinto na si Candice pagkatapos mapansin ang 3 kalalakihan na hinaharas ng isang babae. Aba, mga walang respeto! Angil ni Candice na narinig ng mga kakambal niya. Nagkasalubong ang kilay ng 5 at si Amber, hindi nakatiis, kumuha ng maliit na bato bago ipinitik yon papunta sa lalaking akmang hahawakan na ang babae. Aray! Daing nito, pagkatapos tumama sa likod nito ang bato. Mabilis na napalingon ang 3 kalalakihan sa gawi ni na Master Han at sa quintuplets. Kayo ba na bato sa akin? Galit na tanong kaagad ng leader ng 3. Ako nga. Hindi mo ba alam na bawal kang humawak sa ibang tao kapag ayaw nila? Saka masama yung ginagawa mong pamimilit sa kanya, hindi ka naman niya gusto. Sagot ni Amber sa matapang na boses. Tama ang kakambal ko. Masama yung ginagawa mo. Hindi mo ba alam na pwede kang hulihin ng mga pulis sa pamimilit niyo sa kanya? Kapag ayaw ng tao, huwag niyong ipilit. Pagsang-ayon ni Isha na magkasalubong pa rin ang kilay. Sarkastikong natawa ang leader ng mga bastos na lalaki bago mayabang na tinignan ng quintuplets. Mga bata lang kayo. Kaya ano bang alam nyo? Girlfriend ko to. Dapat lang nahawakan ko kasi. Ang bobo niyo po pala eh. Kahit po girlfriend niyo po, kailangan mo po siya mapapayag. Hindi ka po aso ah. Kailangan mo pong hingin muna yung pagpayag niya at kung ayaw niya, ayaw niya. Hindi po dahilan niya sinasabi mo para bastusin mo siya. Sagot ni Candice na ngayon ay naiinis na. Wala kayong alam. Umalis na kayo. Asik ng lalaki bago hinarap muli ang babae na pilit umiiwas sa hawak ng bastos na lalaki. Ang kapal ng mukha niya. Inis na sabi ni Paige at kaagad na sumugod. Mabilis na rumesbak naman ang 4 niya pang kapatid. Napabuntong hininga na lamang si Hendrix habang may ngiti sa labi pagkatapos na walang kahirap-hirap na pinatumba ng quintuplets ang 3 lalaki ng bastos sa isang babae. Ayaw pigilan ni Hendrix ang 5, lalo na wala namang masamang ginagawa ang mga ito. Kaya tumayo lang siya sa isang gilid at tinignan ng mga bata. Maling mga bata ang kinalaban nila. Naiiling na sabi ni Hendrix sa likod ng isipan niya. Ayos ka lang po pa? Hindi ka naman po nila nahawakan kanina bago po kami dumating? Nag-aalalang tanong ni Isha sa babaeng iniligtas nila. Hindi pa rin makapaniwala si Alyssa sa kanyang nasaksihan. Iniligtas lang naman siya ng mga bata at hindi basta-basta mga bata dahil lahat sila babae. Manghang-mangha si Alyssa pagkatapos itumba ng quintuplets ang 3 lalaki na nanghaharas sa kanya ng walang kahirap-hirap. Dahilan para madakip ang mga ito pagkatapos niyang magtawag ng mga pulis. Dahil na rin sa utos ng ama ng mga bata na nagpakilala bilang Master Han o kilala din sa pangalang Hendrix Han. Ayos na ako, salamat. Hindi makapaniwalang sagot ni Alyssa. Kayo ba? Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Ang lalaki ng mga taong yun pero napatumba niyo ng ganun lang? Magaling po kasi kami sa kung fu. Tinuruan po kami ni Master Han nung bata pa kami. At bata pa rin naman po kami ngayon pero mula nung 2 years old at 3, marunong na po talaga kami noon. Kaya po sa totoo lang, hindi naman po nasaktan yung kamay at paa namin. Sanay na po kami doon.
Mga Kung Fu Warriors nga po ang tawag sa amin ng kapitbahay namin kasi magaling daw po kami makipaglaban. Kapag po may nagnakaw sa bukid namin, kami po tumutulong, kaya wala na masyadong nagnanakaw sa amin ngayon. Takot lang po nila sa amin. Nakangiting sagot ni Ember at naaliw si Alisa dahil doon. Kung ganon, pinalaki kayo na maayos ng daddy niyong 5. Ngayon pala ako nakakita ng mga batang babaeng bihasa sa larangan ng kung fu. At nakakatuwa ang bagay na to. Gusto ko kayong gawa ng article at interviewin. Yun ang trabaho ko. Isa akong journalist. Nandito nga ako ngayon dahil may hinahabol akong kilalang tao Kaso nga lang, dumating yung 3 lalaki na yun kaya hindi ko nagawa yung trabaho ko. Pero dahil nandito na kayo ngayon, gusto nyo ba tungkol sa inyo ang gawin ko? Huwag kayong mag-alala, hindi to scam. Pero, kayo pa rin ang masusunod kung gusto nyo to. Pangalan ko, Alisa Park. Ito yung calling card ko. Pagpapakilala ni Alisa sa sarili niya at naglahad ng kamay sa mga bata. Pagkatapos, nagbigay siya ng isang calling card. Ako naman po si Paige. Ito po yung mga kakambal ko. Si Candice, Isha, Liza at Ember po. Quintuplets po kami at ang papa namin na kinikilala si Master Han po. Siya po yung nag-alaga sa amin mula pagkabata. Dagdag na sabi pa ni Paige. Hindi alam ng 5 kung sinong pinakamatanda sa kanila. Pero ayos lang yun para sa kanila. Pantay-pantay naman ang tingin nila sa isa't isa. Wow! At quintuplets pa kayo? Pero kung di nyo mamasamain, pwede ba magtanong? Ang sabi niyo si Master Han ang kinikilala niyong ama, ibig sabihin ba hindi siyang totoo niyong daddy? Mabilis na umiling ang 5. Sa naging tanong ni Alisa sa mga ito, naramdaman naman ni Alisa ang paglapit ni Master Han sa kanya, kaya napalingon siya dito. Nahigit na lamang ni Alisa ang hininga. Pagkatapos matanto, nagwapo pala ang binatang kinikilalang ama ng mga bata. Kinupkup ko silang 5. Iniwan sila sa harap ng martial arts club ko. Yun ang dahilan kaya ako ang kinikilala nilang ama. Hindi rin kasi nila kilala ang totoo nilang magulang. Sagot ni Master Han, kaya ilang beses na pakurap ng mata si Alisa. Nilingon ni Alisa ang mga bata na siyang binigyan ni Alisa ng matamis na ngiti. Tila may humaplo sa dibdib niya pagkatapos ng nakita. Ate Alisa, sabi mo journalist ka, ibig sabihin po nagsusulat ka po? Yun po ba ang ginagawa mo? Yung nag-i-interview at gumagawa ng article sa ibang tao? Ganon din pa ang gusto mong gawin sa amin? Curious na tanong ni Lisa. Ganon na nga. Natuwa kasi ako at namangha. Pagkatapos ng ginawa niyong 5, gusto ko ring pasalamatan kayo dahil sa ginawa niyong pagliligtas sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, baka tuluyan na ako nabastos kanina nung 3 lalaki. Kaya gusto ko kayong interviewin, gawa ng article. Siyempre yun ay kung papayag ang daddy niyo. Nakangiting sagot ni Alisa at nilingon si Master Han na siyang tinignan din naman siya pabalik at tipid ng umiti. Doon nakaramdam siya ng konting hiya. Gusto ko yun. Gusto ko magawa ng article tapos ini-interview. Pagkatapos, magdadala ako ng kopya sa bukid para ipabasa sa mga kapitbahay natin. Panigurado matutuwa sila kapag umuwi tayo ng ganon. Excited na saad ni Isha at nagtatatalon pa. Maganda idea yun, di ba Master Han? Kapag nabasa po ng ibang tungkol sa amin at tungkol sa club, marami pong gustong susubok dun. Magkakaroon tayo ng maraming estudyante, kaya hindi na po tayo maghihirap sa pagkain. Hindi makalma ang 5 bata sa excitement at tuwa na nararamdaman nila. Wala na ring nagawa si Master Han sa kakulitan ng quintuplets dahil masaya siyang makitang nakangiti ang mga ito. Kahit si Alisa, hindi na inis sa kaingayan ng mga bata. Sa huli, inaya ni Alisa ang mga ito magpunta sa restaurant at kumain para na rin mapag-usapan ng tungkol sa gagawin niyang article tungkol sa mga ito. Ang dami naman ito, ang babango pa. Tuwang-tuwa na sabi ni Paige pagkatapos maamoy ang pagkaing inihain ng waiter sa mesa nila.
Malaki-laki din ang mesang yon. Sakto lang para sa kanilang lahat. Punong-puno yun ng iba't ibang putahe na siyang in-order ni Alyssa para sa mga ito. Nasabi niya sa akin kanina habang papunta tayo dito na ito ang kauna-unahan yung pagkakataon na nandito kayo sa syudad. At ang pagpunta niyo dito, regalo sa inyo ng daddy niyo. Kaya dinamihan ko na yung pagkain. Parang second celebration na rin to ng birthday niyo. At syempre gusto ko magpasalamat dahil sa ginawa niyo kanina. Madalas ako dito sa restaurant na to, kaya alam ko masarap ang pagkain dito. In-order ko yung pagkain na tikman ko na, dahil masasarap yun sa panlasa ko, kaya sana magustuhan niyo din. Nakangiting sabi ni Alyssa sa mga ito. Walang hipon? Kuryosong tanong ni Isha. Yun ba? Hindi ko natikman ang putahe nila dito na may hipon eh. Allergic kasi ako doon. Gusto niyo ba? Mag-order ako. Ayos lang po. Hindi na po kailangan, Ate Alyssa. Sa totoo lang po, bawal din po sa amin ng hipon eh. Nalaman po kasi namin na may allergy kami doon. Binilhan kami ni Master Han dati ng hipon kasi gusto niya pong matikman namin yung kaso. Nahirapan po kaming huminga. Pagkatapos tas nangati kami ng sobra. Pagpapaliwanag ni Ember, kaya napakurap-kurap ng mata si Alyssa. Nararamdaman ni Alyssa ang pagsikip ng dibdib niya sa sinabi ng mga ito. Naalala ko pa yun nung unang time na umiyak si Master Han. Hagik-gik ni Liza na siyang ikinatawa rin na mga kakambal niya. Sobrang nagsisi siya pagkatapos namin mapunta sa ospital. Muntik na nga siya makasuntok ng doktor sa sobrang pag-aalala sa amin eh. Kung wala si Master Han, noong oras na yun, baka may nangyari na sa aming masama. Dagdag pa ni Liza. Buti na lang, hindi kami pinabayaan ni Master Han. Kung pinabayaan niya, baka ano na nangyari sa amin. Ani Candice. Kaya mahal na mahal ka namin, Master Han eh. Promise po, tutulong kami para mas marami pa tayong estudyanteng may enroll sa klase. Tuturuan na rin po namin sila ng sobrang igi para bumalik-balik sila. Ngiti-ngiti na sabi ni Paige. Hindi maiwasan ni Alyssa ang mapangiti sa mga ito. Ang ganda tignan ng anim. Kahit na hindi kadugo ni Hendrik sa mga bata. Sobrang nagliliwanag ang mga ito sa mata ni Alyssa. Nakakaingit naman kayo? Bulalas ni Alyssa para sabay-sabay na mapalingon sa kanya ang anim. At nang mapagtanto niya ang sinabi, agad siyang umiling-iling. Pasensya na. Naiisip ko lang kasi na kahit hindi niyo kadugo ang isa't isa, magandang samahan niyo. Kitang-kita ko rin na mahal na mahal niyo ang isa't isa kaya nakaramdam ako ng konting inggit. Sana makahanap din ako ng pamilya tulad ng sa inyo. Dagdag ni Alyssa. Nasan po ba ang family mo, Ate Alyssa? Wala na po ba sila o wala sila dito sa Pilipinas? Nasa ibang bansa po ba sila? Abala po ba sila sa trabaho nila? Kaya po hindi kayo magkakasama dito? Sunod-sunod na tanong ni Isha, na agad na curious sa buhay na meron si Alyssa. Hindi agad siya nakaimik. Ayaw niyang maalala ang tungkol sa pamilya niya. Lalo na dahil ilang taon na rin simula nang kalimutan niya ang mga ito. Hindi kasi kayang patawarin ni Alyssa ang mga magulang niya pagkatapos ng ginawa ng mga ito. Bakit ba kayo tanong ng tanong? Hindi ba ang sabi niyo nagugutom kayo? Bakit hindi muna kayo kumain? Ang Ate Alyssa niyong journalist, hindi kayo. Kung makatanong kayo para kayong nasa interview? Saway ni Master Han sa mga bata na tumawa lang naman kalaunan. Mabilis na alis sa isipan ni Alyssa tungkol sa mga magulang pagkatapos marinig ang sinabi ni Hendrix. Tinignan ni Alyssa kung paano ipagsandok ni Hendrix ang pagkain ng mga bata at kung paano tuwang-tuwa mga ito sa nangyayari. Kung nabuhay lang siya, paniguradong ganito na rin siya kalaki ngayon. Kung hindi lang ako nagtiwala noon, hindi sana mangyayari ang bagay na nangyari noon. Hindi sana siya mawawala sa akin. Magiging masaya sana kami, kahit wala na kaming ibang pamilya. Panigurado matatanggap niya
kapag pinaliwanag ko sa kanya na wala kami masasandalan na iba kundi kami lang. Malungkot na tura ni Alisa sa kanyang isipan. Bigla, natauhan siya pagkatapos siyang lagyan ng pagkain ni Hendrix sa kanyang pinggan. Kumain ka na. Huwag mo nang pansinin ang tanong ng mga bata. Madalas lang silang curious sa mga bagay-bagay. Nakangiting sabi ni Hendrix kay Alisa na siyang napatingin sa pinggan niya. Lumunok si Alisa at pagkatapos bahagyang ngumiti. Salamat. Salamat dahil niligtas niyo ako ngayong araw. Gusto ko rin yan. Bigyan mo pa ako, Master Han. Ang sarap ng karne nila dito. Parang pangmayaman talaga na karne. Hindi ko maintindihan kung ba't ang sarap-sarap. Ano bang nilagay nila sa pagkain? Oo nga, tama ka. Ibang-iba siya magluto. Grabe, yung tagaluto dito parang may magic. Iba sa karinderya sa bukid natin. Mas masarap dito kaysa sa pagkain sa bukid. Pero syempre, paborito ko pa din yung pagkain sa bukid kasi doon tayo nasanay. Saad ng mga bata. Master Han, pwede tayo magdala ng ganito pag uwi natin? Bibigyan ko yung mga kaibigan ko sa bukid. Paniguradong masasarapan sila. Sobrang ingay ng mga bata. Natuluyan ang naglaho ang mga isipin ni Alisa. Pasensya na. Nahihiyang sabi ni Hendrix pagkatapos nilang tumuloy sa loob ng condominium ni Alisa nung gabing yon. Kagagaling lang nila sa amusement park. Sumama si Alisa sa mga ito, lalo na dahil gusto ng mga bata na naroon siya. Ini-interview din kasi ni Alisa ang mga ito habang gumagala, kaya ayos lang na nandun siya. Kinunan pa niya ng litrato ang 5 para mailagay yun sa article na gagawin niya para sa quintuplets. Ayos lang, ako lang naman mag-isa dito, kaya walang problema kung nandito kayo. Saka pagod na rin masyado ang mga bata. Mas mabuti na yung makapagpahinga kayo kasi ipilit yung bumiyahe ngayong pauwi sa bukid. Pagkatapos ng sinabi, inalalayan ni Alisa si Amber na siyang nakapikit na habang naglalakad. Ngayong nakikita ni Alisa kung gaano kaantok ang mga ito, natanto niya na kahit magagaling ang mga ito sa pakikipaglaban, talagang mga bata pa talaga ang mga ito. May 2 kwarto dito sa kondo. King size bed naman lahat ng kama. Kaya pwede kaming magtabi 5 doon habang dyan ka naman mag-isa. Pagpapatuloy ni Alisa na agad namang ikinailing-iling ni Hendrix. Ayos ng sahan dito sa labas. May sofa naman. Doon ang 5 sa 1 kwarto. Makukulit din kasi ang 5 yan. Baka masipa ka habang natutulog. Paniguradong hindi mo magugustuhan kapag nangyari yon. Nangyari na sa akin yun noon at masakit talaga. Itinaas pa ni Hendrix ang kamay niya habang nagsasalita, dahilan para matawa si Alisa. Sa galing ng 5 sa kung fu, hindi nga naman malabo mangyari ang bagay na yon. Pagkatapos mag-usap ng 2, dinala na nila ang quintuplet sa kabilang kwarto at pinatulog na ang mga ito. Si Alisa naman, nagpunta sa kwarto niya pagkatapos kumuha naman ng unan at kumot na ibibigay niya para kay Hendrix. Habang ginagawa yun, napaisip siya. Malaki naman ang kama ko. Hindi rin naman ako magalaw kapag natutulog. Mukha nga akong patay kasi hindi ako gumagalaw kapag tulog na. Kaya pwede naman ata sa isang kama na lang kami kung papayag siya. Turan ni Alisa sa kanyang sarili. Napangiwi siya kalaunan sa kanyang naisip. Baka akalain ni Hendrix na may balak siyang gawin. Pero sa huli, pinanindigan niya ang sinasabi ng isipan. Ayaw din ni Alisa na patulugin ang binata sa sofa, lalo na at malamig doon at maliit pa. Sa tangkad ni Hendrix, hindi ito magkakasya sa sofa. Hendrix. Marahang tawag ni Alisa sa lalaki, na agad namang lumingon sa kanya. Bumaba pa ang tingin ni Hendrix sa kamay ni Alisa, at napakurap-kurap na makitang walang unan at kumot doon. Wala na ba? Ayos lang, sanay naman ako matulog ng walang unan at kumot minsan. Inaagawan kasi ako ng 5 yon, kaya nasanay na lang din. No. That's not what I meant. May kumot at unan naman. Nasa loob ng kwarto ko. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na pwede ka naman dun sa loob ng kwarto ko. Mas komportable doon at malaki naman ang kama.
Saka hindi ako magalaw matulog. Parang akong patay eh. I mean, not literally, pero hindi ako magalaw. Ayoko ring patulugin ka dito eh. Ang liit kasi ng sofa ko. Sa laki ng katawan mo, paniguradong hindi ka magkakasya dyan. Saka ayos lang naman sa akin na dun ka. Mas mapapanatag ako kaysa nandito ka sa sofa at pinagkakasya yung sarili mo dito. Pwede din natin lagyan ng unan sa gitna para mapanatag ka. At syempre buksan yung pinto ng kwarto para hindi ibang isipin ng mga anak mo. Sunod-sunod na paliwanag ni Alyssa. Naningkit ang mga mata ni Hendrix at kalaunan na pangiti. Hanggang sa isang mahinang tawa ang kumawala sa labi nito. Wala naman ako sinasabi na kahit ano. O siya, sige, doon na lang tayong dalawa. Baka bukas maging kasalanan ko pa kapag hindi naging maayos yung tulog mo. May pagbibiro sa tono ng boses na sagot ni Hendrix, kaya namula ang pisngi ni Alyssa. Sige, magtututbrush muna ako, iwan muna kita. Tarantang saad ng babae, at kaagad tumalikod para umalis. Napanguso si Hendrix, pagkatapos mabunggo ni Alyssa sa dingding dahil nakayuko ito habang naglalakad. Nahihiyang lumingon pa ulit si Alyssa kay Hendrix bago nagmamadaling tumalikod. She's cute. Buntong hiningang sabi ni Hendrix habang may ngiti sa labi. Hala ka! Boses yun na isang bata. Agad na palingon si Hendrix sa kabilang kwarto kung saan natutulog ang quintuplets at nakita ang 5 na nakasilip sa siwang ng pinto. Kitang-kita pa ni Hendrix kung paano tinakpan ni Paige ang bibig ng nanlalaking mata na si Isha. Anong ginagawa niyo 5? Hindi ba't inaantok na kayo? Taas kilay na tanong ni Hendrix sa mga ito. Dahilan para dahan-dahang itulak ng quintuplets ang pinto para mas takihan ang pagkakabukas nun. Ikaw ang dapat tinatanong namin yan, Master Han. Narinig ka namin? Anong cute? Ba't mo tinatawag na cute sa Ate Alyssa? Gusto mo siya, no? Gusto mo siya? Sunod-sunod na tanong ni Candice na nakapamewang habang nakataas ang kilay. Tumikim si Hendrix dahil sa naging tanong ng bata bago nag-iwas ng tingin. Anong cute? Wala akong sinabing ganun. Namali lang ang dinig nyo. I said she's kind. Kita nyo pinatuloy niya tayo sa kondo? Kung di lang kayo inaantok, dapat nasa biyahe na tayo ngayon. Sagot ni Hendrix at biglay na paisip. Tinignan niya ang quintuplets mula ulo hanggang paa at napansing hindi na inaantok ang mga ito. Teka lang, pineke niyo ba yung antok niyong 5 para hindi tayo makauwi agad? Kaya ba gising na gising kayo ngayon ha? Habang kanina, kailangan pa kayong alalayan dahil sa kaantukan? May kailangan ba kayong sabihin sa akin ha? Dagdag na sabi ni Hendrix dahilan para umatras ang quintuplets ng sabay-sabay. Namali ka lang sa nakita, Master Han. Nagising lang kami kasi maingay pero inaantok pa rin talaga kami. Gusto ko na nga matulog ulit sa sobrang antok. Sagot ni Lisa at agad pineke ang hikab. Ako din inaantok na ng sobra. Maiwan ka na namin, Master Han ha. Matutulog na kami ulit. Humihikab din na sabi ni Isha bago hinila ang mga kapatid para pumasok ulit ng kwarto. Napailing-iling na lamang si Hendrix habang nakatingin sa mga ito. Alam ni Hendrix na peke ang kaantukan ng mga ito pero sa bandang huli, wala siyang sinabing kahit ano. 12:00 na, pero mulat pa rin ang mga mata ni Hendrix. Ayaw gumalaw ni Hendrix lalo na at pakiramdam niya, tulog na rin si Alyssa dahil hindi na ito gumagalaw. Tama nga siya, mukha siyang patay kapag tulog. Kanina pa kami nakahiga pero ni minsan, hindi ko siya naramdamang gumalaw. Parang ang wala akong katabi dito sa kama kundi unan lang. Tura ni Hendrix sa kanyang sarili. Kalaunan hindi niya napigilang tumikim. Pagkatapos ay gumalaw siya para lingunin ang katabi. Napasigaw siya agad sa gulat at nawala ng balanse sa kama dahilan para mahulog siya sa sahig pagkatapos bumungad sa kanya ang titig na si Alyssa. Ayos ka lang ba? Hala, ba't ka sumigaw? Tarantang tanong ng babae. Nakaagad sinilip si Hendrix sa sahig. Napangiwi naman ng lalaki habang sapu-sapu ang kanyang puwetan. Sino hindi mo papasigaw?
Kung nagmukha siyang multo sa paningin ko kanina. Akala ko white lady. Sa suot niyang puting pantulog at ang haba rin ng buhok niya. Angil ni Hendrik sa sarili at napabuntong hininga. Sobrang sakit ba? Nag-aalalang tanong ni Alyssa. Ayos na ako. Nagulat lang ang katawan ko sa nangyari. Akala ko tulog ka na pero nagulat ako nang bumungad sa akin yung mulat mo mga mata kaya napasigaw ako. Saka nakaputi ka. Ang haba pa ng buhok mo, akala ko multo. Natigilan si Alyssa sa naging sagot ni Hendrix hanggang sa natawa siya. Aliw na aliw siya at nasapu pa ang kanyang tiyan dahil sumakit yun sa lakas ng tawa niya. Alam mo, ang laki mong tao pero ang cute mo. Saka anong multo? Ang galing-galing mo sa martial arts at kung fu pero kung magulat ka sa akin para kang bata. Nako, sorry na. Hindi ako makatulog kasi natakot ako Kahit pa para akong patay kung matulog, naisip ko na baka maiba ngayong may katabi ako. Kaya nag-overthink ako hanggang sa hindi ko na kaya ipikit yung mata ko. Baka kasi masipa din kita. Pero paniguradong hindi naman kasing lakas ng sipa ko yung sipa ng mga anak mo. Nangingiting sabi ni Alyssa bago inilahad ang kanyang kamay para tulungan si Hendrix na makatayo. Tinanggap naman niya ni Hendrix at tumayo na ito mula sa pagkakalugmok sa sahig. Akala ko hindi ka makatulog kasi katabi mo ako. Sabi ko naman sa'yo pwede ako dun sa labas Naku, wag na, okay? Sinasabi ko sa'yo, wag mong gawin ang bagay na yan. Bisita ko kayo kaya dapat lang maayos ang tutulugan mo. Saka malamig doon, nandun ang aircon Mag-usap na lang tayo. Paniguradong makakatulog tayo habang nag-uusap. Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa pamilya mo? Hindi mo nasagot ang tanong ng mga bata kanina. Napansin ko din na natigilan ka. Umatras naman si Alyssa, papunta sa pwesto niya para makahiga si Hendrix na maayos. Napaisip si Alyssa kung sasagutin niya ang tanong na yon. Pero dahil tinulungan siya ng mga ito kanina, gusto niyang sabihin ang totoo. Actually, I abandoned them after learning that they aborted my child without my permission. Hindi nakaimik si Hendrik sa sinabi ni Alyssa. 20 years old ako nung nabuntis ako ng boyfriend ko. Iniwan ako ng boyfriend ko dahil pinaalis pala siya ng magulang ko. Binayaran siya ng 1,000,000 para lang iwanan ako at nabili naman siya ng pera. My parents are good with business. May kumpanya ang pamilya ko. Gusto nila ako ipakasal sa anak ng kasosyo nila. Parang kailan lang, nung nangyari ang mga bagay na yun kay Alyssa, at sariwang-sariwa pa rin yung sa alaala niya. Pero humindi ako kasi nga may boyfriend ako. Kaya ginawa nila yon. After a while, akala nila pwede na ako maipakasal pero nung nalaman nilang buntis ako, my parents fooled me. Sinabi nilang tanggap nila ang mga bata. We celebrated until I learned na may pampalaglag na gamot yung ininom kong juice. I woke up one morning after that, learning that my child was gone. Pagkatapos nun, akala nila, mapipilit na ako magpakasal sa lalaking gusto nila para sa akin. Pero nagwala ako dahil sa ginawa nila. Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa anak ko. I was only 20 years old that time. And I wasn't hoping to be a mother pero anak ko yun, Hendrix. They killed my child. Ni hindi sila naawa sa akin o kahit man lang sa anak ko. Simula nun, nagliyas ako. Hindi na ako bumalik sa mansyon namin. Masaya na rin naman ako. Kontento na sa buhay na meron ako ngayon at wala na ako mahihiling pa na kahit ano. Dagdag na sabi ni Alyssa at tipid nang umiti kay Hendrix. Sa pagkakataon na ito, wala nang halong paitang ngiti na yon. Huwag ka mag-alala. Kakarma hindi niya mga magulang mo. Kailangan bisitahin sila ng karma, lalo na dahil sa ginawa nila sa'yo. Sabi na lamang ni Hendrix. Sana nga. Sagot ni Alyssa na ngayon ay nakapikit na habang may ngiti sa labi. Bumuntong hininga si Hendrix habang nakatitig sa buka ng babae. Gusto niyang ipaghiganti ito. Naikwento talaga ni Ate Alyssa sa'yo ang tungkol sa buhay niya nun, Master? Kuryosong tanong ni Paige sa pabulong na boses.
Talagang ginawa ng pamilya niya sa kanya ang bagay na yun, Master. Ang sama-sama nila. Di dapat nila yung ginawa kay Ate Alisa. Nanggigigil na saad ni Candice. Nagtipon-tipon ang 6 sa sala ng condominium ni Alisa. Habang nagpaalam naman ng babae ng umagang yon para bumili na makakain nila. Gustong sumama ng 6 kay Alisa, pero hindi ito pumayag dahil bisita niya raw si Hendrik sa quintuplets. Huwag niyong uungkatin ang tungkol sa bagay na ito sa Ate Alisa niyo, okay? Ayaw ko may masabi kayo tungkol sa bagay na to. Baka magalit siya dahil pinapakailaman natin tungkol sa buhay niya. Pero mananahimik na lang ba tayo, Master? Sinakto ng mga taong yun si Ate Alisa. Ang bait-bait kaya niya, tapos ginawa nila ang bagay na yon. Ano bang karapatan nilang magdesisyon para sa kanya? Wala silang kahit anong karapatan para gawin ang bagay na yon. Angil ni Ember na maluha-luha na. Hay nako, ba't ka naman agad umiiyak dyan? Kapag umuwi ang Ate Alisa matakita kanyang ganito, matataranta yon. Huwag kang umiyak, okay? Sino ba nagsabing hahayaan lang natin ang taong nanakit sa kanya? Siyempre hindi. Hindi natin gagawin yon. Ang dapat, gumanti tayo sa kanila. Tatango-tangong sabi ni Hendrix para kahit papano mapagaan ang pakiramdam ni Ember. Tama si Master Ember. Kailangan nating ipagiganti si Ate Alisa. Masama ang ginawa nila at hindi nakakatuwa na nagdesisyon sila para sa kanya. Hindi tama yung nagdusa si Ate Alisa, no? Kaya hindi tayo mananahimik lang. Kailangan nating gumanti. Tura ni Isha. Kaya tumangutang ang mga kapatid niya. Sang-ayon ako, gaganti tayo. Sigaw ni Lisa nang biglang bumukas ang pinto ng kondo at pumasok si Alisa na siyang nagtataka. Anong meron? May gusto ba kayong gawin? Tanong pa ni Alisa, dahilan para sabay-sabay na umiling sina Hendrix at ang quintuplets. Wala sa sariling napangiti si Alisa at natawa dahil sabay-sabay ang pagsagot ng mga ito. O sige, sa kusina muna ako magluluto lang. Kung may kailangan kayo, sabihan niyo lang ako, okay? Nakangiting sabi ni Alisa bago tumalikod. Go, Master! Sundan mo si Ate Alisa! Tulak bigla ni Candice kay Hendrix. Dali na, Master! Gawin mo ang lahat para masuyo si Ate Alisa. Dapat gawin mo ang lahat para makuha mo ang loob niya. Tura naman ni Liza. Suportado ka namin, Master. Kaya gawin mo lahat ng gusto mo. Ayos lang sa amin kung magkakaroon kami ng bagong mommy. Walang problema, lalo na ko si Ate Alisa yon. Hagik-gik naman ni Isha. Walang nagawa si Hendrix kundi sumunod sa kusina at samahan si Alisa. Pagkaalis ni Hendrix, nagkatinginan ng 5. Sinong gustong sumama sa akin gumanti? Taas kilay na tanong ni Candice sa mga kakambal niya. Siyempre kaming lahat. Wala ni isa sa atin ang papayag na hayaan ng mga taong yun. Dapat turuan sila ng leksyon para hindi nila saktan ang future mommy natin. Sagot ni Isha na magkasalubong ang kilay. May pera ako dito. Bigay sa akin ni Ate Alisa. Nasa kwarto ang cellphone ni Master Han. Pwede natin gamitin yun para mahanap ang mga magulang ni Ate Alisa sa internet. Paniguradong lalabas sa internet yon kasi sabi ni Master mayayaman sila . Tura ni Liza. Tumangutango naman ang mga kapatid. Kinuha nila ang pera at cellphone at tahimik na lumabas ng kondo nang hindi inaalerto sina Master Han at Alisa. Ngunit sa paglabas nila, bumungad sa kanila ang mga lalaki na kaitim at may suot pa na shades sa mga ito. Ang isa, walang awang itinulak pa si Ember na siyang nakaharang sa daan para mapuntahan nila ang pinto ng condominium ni Alisa. Wala po ba kayo nakikita sa daan Ang bastos niyo po! Sigaw ni Paige dahil sa ginawa ng lalaki. Malamig na lumingon ng mga lalaki sa quintuplets bago nag-iwas ng tingin. Hindi pinansin ang presensya ng 5. Sigurado ba kayo? Dito nakatira ang babaeng yon? Tanong ng isa sa mga lalaki na kaitim sa mga kasama niya. Nasa 5 kalalakihan lahat ang naroon. Sigurado ako.
Nahanap ko yung address niya. Palipat-lipat siya kada 2 buwan. Kaya hirap tayong hanapin siya. Pero sa pagkakataong ito, may litrato ako nakita na nandito siya. Buti naman kung ganon. Panigurado matutuwa si na Madam at Boss kapag pinakita na natin sa kanila ang anak nilang babae. Sa pagkakataong ito, wala na siyang takas sa atin. Nagkatinginan ng kwintuplet sa narinig nila. Paniguradong ang tinutukoy na babae ay si Alyssa at ang tinutukoy naman na Madam at Boss ay ang mga magulang nito, na walang awang ipinalaglag ang bata sa tiyan ni Alyssa nung buntis ito. Ano pang hinihintay nyo? Ito na ang paraan para mapuntahan natin ang magulang ni Ate Alyssa. Hindi na natin kailangan maghirap dahil ang palay na mismo ang lumalapit. Nakangising saad ni Candice. Ang unang humakbang ay si Ember, na wala man lang takot na nararamdaman. Bossing! Tawag ni Ember sa lalaki at tinapik ang bewang nito bago pa man makapag-doorbell ang mga ito sa condominium. Sa paglingon ng lalaki, agad na sumalubong dito ang malakas na sipa ni Ember. Nagulat ang ibang lalaki pagkatapos matumba ng lalaking sinipa ng bata. At bago pa man makalaban ang mga ito, sumugod na rin ang iba pang kakambal ni Ember. Easy! Ni hindi man lang tayo pinagpawisan. Suot ang mga shades ng mga lalaki na kaitim, parang mga artistang nakatayo ang quintuplets sa harap ng isang malaking mansyon. Tinakot ng 5 ang lalaking nakaitim pagkatapos magising ng mga ito para dalhin sila sa mansyon ng mga walang kwentang magulang ng Ate Alyssa nila. Sigurado ba kayo na nandito sila ngayon? Baling ni Candice. Oo, bossing. Nandito sila ngayon. Nandyan din kasi yung pamilya na dapat ipapakasal kay Miss Alyssa eh. Kapal ng mukha nila na ituloy ang plano nila. Gayong sinaktan nila si Ate Alyssa. Dapat talaga maturuan sila ng leksyon. Naiinis ako. Ani Isha. E di ano pa hinihintay nyo? Tara na. Aya ni Paige. Nang makarating sila sa malaking pinto ng mansyon na nakasara, buong lakas nilang kinalabog yun ng sipa. Pwersahan namang bumukas ang pinto. What the? Sino kayo? Ha? Anong ginagawa niyo dito? Guards! Guards! Sigaw ng isang babae na nakaupo sa sofa ng sala. May kasama ito na isa pang babae at 3 lalaki. Ang isa sa mga lalaki kasing edad pa ata ni Alyssa. Kaya naisip kaagad nila yon ang lalaking gustong ipakasal ng mga ito sa dalaga. Pangit naman siya. Mas pogi si Master Han natin. Bulong-bulong na saad ni Lisa kaya natawa naman ang mga kakambal niya. Sino kayo? Nasa na mga gwardya? Guards! Muling sigaw ng ginang. Ang ingay mo! Sa kawalang darating na guards para sa inyo, pinatumba na namin sila. Saka anong karapatan niyo na alamin kung sino kami, ha? Malditang sabi ni Candice. Napakurap-kurap naman ang ginang. May shooting ba? Ano kayang gagawin ng mga batang ito? Ipinatumba ang guards namin? Nakakatawa naman kayo. Mga bata, wala kayo sa bahay ninyo, okay? Maling mansyon to napuntahan nyo. Mas mabuti pang sabihin nyo na sa direktor nyo na umalis kayo dito. Nalaglag ang panga ng ginang na nagsalita at hindi na natapos ang sasabihin. Pagkatapos sipain ni Candice ang pinakamalapit na mesa sa gilid niya. May vase pa yon kaya lumipad yon kasama ng mesa papunta sa gawin ng mga ito. Nanginig ang tuhod ng ginang na nagsalita at kaagad na upo ulit. Sino sa inyo ang magulang ni Ate Alyssa? Tanong ni Ember. So kayo pala ang nagpalaglag sa anak ni Ate Alyssa? Kayo po ang mga kapal na mukha na nagpadala ng tauhan para kunin siya ng sapilitan para sa kasal na ito? Saad ni Isha. At humakbang palapit sa ina ni Alyssa na ngayon ay takot na takot. Pero dahil nasa likod ito ang asawa, hindi ito makagalaw masyado. Nasaan si Alyssa? Bakit siya nagpadala ng mga batang buwisit dito? Gusto namin siya makausap. Para ano po? Para matakot niyo siya? Kapal din naman po na mukha niyo, no? Kayo po may kasalanan. Kayo may ginawang mali sa kanya. Kayo pa tumatapang sa harap namin?
Di kami papayag na saktan niyo ulit siya. Putol ni Liza. Ako ang ina niya. Dapat lang nasundin niya ako. Hindi porket ikaw ang ina niya, dapat ka na niyang sundin. Isa pa nasaktan mo siya. Ikaw ang nakagawa ng kasalanan. Dahil ba sa akala mo wala kami magagawa laban sa'yo? Kaya ka namin ipatumbang ngayon din. Saad ni Paige na ngayon nakakuyumang kamao. Galit na galit ito. Ha! Ano naman magagawa niyo ha? Mga bata lang kayo. Ilang taon lang ba kayo? 4? 5? 6? Wala kayo sa bahay niyo. Mayayaman kami. Kayang-kaya namin gawin lahat ng gusto namin sa inyo. Mayayaman nga kayo. Naintindihan ko yung sinasabi mong yan. Pero anong laban ang kayamanan mo kapag binugbog namin kayo at pinatahimik? Maangas na tanong ni Candice. Anong pinagsabi niyo? Mga bata lang kayo. Bago pa matapos nito ang sasabihin, umatake ang quintuplets ng sabay-sabay. Walang pinalampas na oras sina Candice, Paige, Liza, Isha at Ember. Talagang kinawawa nila mga ito upang maipaghiganti ang ate Alyssa nila. Hindi ako kasali dito. Dinamay lang ako ng pamilya ko at ng pamilya ni Alyssa dito. Angil ng lalaking ipakakasal sana kay Alyssa. Nakatali ang kamay ng mga ito ngayon habang nasa sofa ng mansyon. Anong di kasali? Gayong alam mo ang plano nila pero hindi mo sila pinigilan. Kasali ka din. Simula ngayon, ayaw na namin makita pa muli na nagpapadala kayo ng tauhan para kunin siya. Kapag nalaman namin ang bagay niyan, babalikan namin kayo. Sagot ni Paige na may kasama pang pagbabanta. At sinisiguro namin na pagbalik namin, hindi na kayo muli makakakita pa sa mundong to. Katulad na kung paano nyo binura sa mundo yung anak ni ate. Nakangisi pa si Ember. Bakit tuwang-tuwa kayong 5 ha? Sobrang nag-alala ang ate Alyssa nyo sa inyo. Ilang oras din kayong nawala. Saway ni Hendrik sa mga anak na nakangiti pa dahil sa ginawa nila. Nagpahatid lang sila sa guards ng mga magulang ni Alyssa. Tinakot pa ang mga ito para masiguro na wala ni isa sa mga ito ang babalik para kay Alyssa. Nagawa na namin ang gusto namin, Master, kaya sobrang natutuwa kami. Kumunot lamang noon ni Hendrik sa mga bata. At hindi maintindihan ng mga ito. Sigurado si Hendrik na may ginawa ang mga anak niya. Pero hindi niya mabasa ang isipan ng mga to. Ikaw, Master, nakuha mo na po ba yung loob ni Ate Alyssa? Matamis ang ngiting tanong ni Isha. Kay Hendrik na biglang napaubo. Kayong 5? Nagpupulan talaga kayo sa akin kapag gusto niyo akong asarin, no? O kapag may gusto kayong hingin mula sa akin. Saka tumahimik kayo tungkol sa bagay na yan. Baka marinig pa na Ate Alyssa niyo, iba pa ang isipin niya. Natawa na lang si Isha sa ginawa ni Hendrix. Gano'n na lang din ang mga kakambal niya. Nandito na ang pagkain. Anunsyo ni Alyssa na siyang may bitbit na pinggan. Kaagad tumayo si Hendrix para tulungan ito na siyang palihim na ikinakilig ng quintuplets. Napailing-iling na lang si Hendrix nang mapansin ang reaksyon ng mga bata. Pagkatapos mahanda na lahat ng pagkain, nagsiupo na sila. At pagkatapos magdasal, ipinagsandok ni Hendrix ng pagkain si Alyssa. Kasunod naman ang kanyang mga anak, nangiting-ngiti lang dahil sa nangyari. Bakit ba kasi kayo nawala? Akala ko may kumuha na sa inyo, ni hindi man lang kayo nagpaalam na aalis. Naglaro lang po kami, Ate Alyssa. May nakita kasi kami nang pupunta tayo dito kagabi na park, kaya po gusto namin puntahan. Kaso nawala po kami habang naglalakad kaya natagalan po kami. Hindi po kami nagpaalam kasi abala kayo sa ginagawa nyo eh. Gusto naming sumilip lang naman. Sorry po kung nag-alala kayo sa amin. Di na po mauulit. Ayos lang. Basta ang mahalaga ligtas kayo at walang galos pag uwi. Nag-alala lang ako kasi baka may kumuha sa inyo. Pero mga kung fu warriors nga pala kayo. Sila dapat ang matakot kapag kayo ang kinuha nila. Natawa si Hendrix sa sinabi ni Alyssa. Dahil tama nga naman to.
Mga babae nga lahat ng anak niya, pero wala ni isa sa mga ito ang dapat pinamaliit dahil kayang magpatumba ng mga ito ng ilang katao sa loob lang ng ilang minuto. Dapat po talaga na sila ang matakot sa amin. Hindi po kami magpapatalo kapag kami po kinalaban nila. At nagpatuloy sila sa pagkain at minsan nagkukwentuhan pa. Nagtatanong din si Alisa sa mga ito para sa ilalagay niya sa article. Nang matapos silang kumain, nagbihis na ang quintuplets at si Hendrix dahil oras na para bumalik sila ng bukid. Master, sabihin mo na kay Ate Alisa yung nararamdaman mo. Bulong-bulong ni Ember na nasa gilid ni Hendrix. Shh, aalis na tayo. Huwag na kayo malikot. Saka masyadong malayo ang agwat ng buhay namin ni Alisa. Nararapat lang naman natili siya dito. Ate Alisa, can you be our daddy's girlfriend po? Can you be our mommy po? Laglag ang panga ni Hendrix sa gulat. Hindi dahil sa pagputol ni Ember sa iba niyang sasabihin. Kung hindi, ay dahil sa sinabi nito. Miski si Alisa nagulat din. Hanggang sa paunti-unting kumalat sa pisngi nito ang pagkapula. Ha? Ano? Tanong ni Alisa na hindi makapaniwala. Gusto ka po namin maging mommy, Ate Alisa. Maganda ka po at mabait. Ikaw po ang pinakagusto naming babae para kay Master Han. Ate Alisa, pwede ka po ba namin maging mommy? Promise po, magiging mabait kami, hindi po kami magiging makulit kapag sinagot mo po si Master Han. Saka po tumutulong po kami sa martial arts club niya. Marami po estudyante mag-enroll sa susunod na pasukan. Kaya po hindi ka po maghihirap sa amin. Magiging masaya ka po sa amin. Sunod-sunod na saad ni Isha. Kaya ka rin po naming protektahan, Ate Alisa. Pwede ka po manatili dito at susuportahan ka pa rin po namin. Di niyo na po kailangang umalis ng syudad. Pwede po na may isa o dalawa sa aming quintuplets na sasama sa'yo dito para hindi ka malungkot. Pwede rin po si Master Han ang sasama sa'yo. Suhestyon pa ni Liza. Kapag po pumayag ka maging mommy namin, hindi ka po namin bibigyan ng rason para malungkot ulit. Saad naman ni Ember. Alam po namin na gusto mo si Master Han at gustong-gusto ka rin po niya. Pinagchichismisan ka nga po namin kaya sana po pumayag ka na. Saad naman ni Paige. Nagkatingin na sina Hendrix at Alisa. Hindi makapaniwala sa suporta na nakukuha nila hanggang sa sabay silang tumawa. 3 years later, ito kami si mami namin ang gumawa niyan. Ang ganda-ganda at astig namin Mukha kaming high-profile bodyguards ng mga prinsipe at prinsesa. Hagikik ni Ember habang pinapakita sa mga kaklase niya ang isang article. 9 na taong gulang na ngayon ang quintuplets at nag-aaral na sa elementary. Yun ang article na ginawa ni Alisa para sa quintuplets. Pagkatapos ipagiganti ng quintuplets si Alisa mula sa mga nanakit dito, natahimik na rin sa wakas ang buhay ng babae kasama ang bago niyang pamilya, sina Hendrix at ang 5 batang babae. Tinanggap ni Alisa at Hendrix ang isa't isa sa kabila ng layo nila. Nalaman din ni Hendrix ang ginawa ng quintuplets noon kaya nawala ang mga ito. Malamang pinagalitan niya ang mga ito dahil gumalaw nang walang sinasabi sa kanya. Pero sa huli, nakangiting niyakap niya ang mga bata. Dahil tinupad ng mga ito ang isang bagay na nais niya, ang maipagiganti si Alisa sa mga taong nanakit dito. Kayo ba talaga to? Hindi to peke? Kuryosong tanong ng isa nilang kaklase. Oo, kami yan. Ang nagturo sa amin ng Kung Fu ay si Master Han. Magaling siya sa martial arts at Kung Fu. Kaya magaling din kami doon. Ang dami nga nag-enroll sa club namin para matuto Lahat sila gumraduate at magaling na sa martial arts. Kung gusto niyo mag-enroll din kayo, paniguradong di kayo magsisisi. Pwede naman kayong pumunta sa bakasyon lang kapag walang pasok sa school. Sagot ni Isha na mukhang ina-advertise pa for recommendation ng martial arts club nila. Grabe ka talaga, kambal. In-advertise mo pa talaga. Kapag nalaman to ni Master Han, paniguradong matatawa na naman yun. Naiiling na sabi ni Lisa sa kakambal.
Pauwi na ang 5 at naghihintay na lamang ng sundo. Dahil walang paaralan masyado sa bukid, sa syudad nananatili ang 5 para mag-aral. Ganoon din si Hendrix na isinara muna ang martial arts club at tanging sa bakasyon lang yun binubuksan. Gusto rin kasi makasama ni Hendrix ang asawa niyang si Alyssa na abala naman sa trabaho nito. Dapat lang ang boring kaya kapag maliit lang yung bilang ng nag-enroll sa club natin. Saka lumalaki na yung club natin, dumadami na rin ang mga kwarto, kaya dapat lang mag-advertise pa tayo para dumami yung estudyante dun. Makakatulong tayo lalo kay Master Han. Nang dumating ang sundo nila, agad silang nagtakbuhan papasok sa kotse. Mami, ang ganda mo po today. Wow na wow ka po sa damit mo. Ngiting-ngiting puri ni Candice sa ina nila na nasa passenger seat ng kotse. Nako, araw-araw nyo na lang akong binobola ha? Nangingiting sagot ni Alyssa. Anong binobola, mami? Hindi ka naman po bola. Sa totoo po maganda ka. Super ganda mo. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng babae sa mundo. Giit ni Candice kaya napahalakhak si Alyssa. Inaagawan nyo na naman ako ng trabaho ha. Ako dapat ang pupuri sa mami nyo. Bakit kayong pumapalit sa akin, Aber? Kayo ba ang asawa ng mami nyo? Di ba ako yun? Singit ni Hendrix. Naku, Master Han, huli ka na po sa balita. Kami na po ang bagong asawa ni mami, hindi na po ikaw. Pang-aasar naman ni Ember. Mas lalong natawa si Alyssa dahil inaasar na naman ng mga ito ang daddy nila. Natanto ni Alyssa kalaunan na hindi nagpupo ang quintuplets kay Hendrix at kapag nagpupo ang mga ito, bilang pang-aasar lang naman o hindi kaya kapag may gustong gawin o hingi ng mga ito. Pagka-uwi nila sa bahay, agad na tumakbo ang 5 papasok, habang naiwan naman silang 2 na magkahawak kamay habang naglalakad. Magbibihis muna ako, at pagkatapos magluluto na hapunan natin. Tura ni Alyssa kay Hendrix bago isinandal ang ulo niya sa balikat ng asawa habang naglalakad sila. Wag na, kumuha na ako ng cooking lesson simula nakaraang buwan. Hindi ko pa sinubukan magluto dito Dahil di pa ganun kasarap yung luto ko. Hindi mo na kailangan magluto palagi pagka uwi mo sa trabaho. Ako nang gagawa sa bagay na yon. Sagot ni Hendrix. Kaya gulat namang napatingin si Alyssa dito. Nag-take ka ng cooking lessons? Totoo? Totoo. Wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi mo na kailangan pagurin ang sarili mo. Ako na ang bahala sa ganon. Pwede na akong gumawa sa lahat ng anong bagay na kailangan gawin dito sa bahay. Malambing na sagot ni Hendrix. Kaya ko naman magluto Pero pati paglalaba, gusto mo akuin? Ang swerte ko namang asawa kong ganun. Ano bang ginawa ko sa nakaraang buhay ko para maging ganito ako swerte sa'yo? Well, iniligtas mo lang naman ng buong mundo. Kaya binigyan ka ng asawang kasing talentado at kasing pogi ko. Sagot ni Hendrix. Tumawa naman si Alyssa at pagkatapos noon, dahan-dahan nilang inilapit ang labis sa isa't isa at binigyan ng halik ang isa't isa. Alam nila na nakamit na nila ang kanilang happy ending sa pamamagitan ng kanilang pagpapakasal at pagsasama kasama ang 5 magaganda at makukulit na bata. Wala nang mahihiling pa si Alyssa. Ganoon din si Hendrix. Masayang masaya sila at alam nilang yun ang jackpot para sa kanila. At wala nang iba pa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Daisy Ricas Likayan, Jasmine Baya, Elma Cana, Merlin Brogada, Yen Koliyama, Lore Galaxy, Ann Mariano, Alicia Ocfimia, Glory Sanchez, Jennifer Sanidad, Maria Amata, Loli Nitura, Juliet Kaday, Anakin Lumahan, at Cosette Esparito. Maraming salamat po sa inyong lahat.